Maligayang pagbabalik sa aking channel, kaibigan, para mas lalo ka pang kiligin at updated sa mga bagong movies, K-drama series. Pwede bang makahingi ng konting pabor? Paki-like and subscribe naman ng aking channel. Muli, salamat kaibigan! Nagsimula ang pelikula kay Cheng, isang negosyanteng nagbebenta ng mga gamot partikular para sa mga nasa hustong gulang na lalaki, ngunit ang kanyang tindahan ay nanganganib na malugi. Dahil walang customer sa loob ng maraming buwan. Araw-araw sa oras ng tanghalian, binibisita ni Cheng ang kanyang ama sa hospital na may tumor. Si Cheng ay isang byudo na may anak na nakatira kasama ang kanyang dating asawa na nagpakasal sa ibang lalaki dahil hindi niya kayang tiisin ang kahirapan kasama niya. Noong araw na iyon, pagkatapos makabili ng gamot ng kanyang ama, nagtagal si Cheng kasama ang kanyang anak. Nang dumating ang kanyang dating asawa upang iuwi ang kanyang anak, bago umalis, sinabi ng kanyang dating asawa na plano niyang lumipat sa ibang bansa kasama ang kanyang asawa at anak sa susunod na buwan. Siyempre, mahigpit na tutol si Cheng sa kanyang desisyon, kaya kinabukasan, pumunta siya sa isang abogado para humingi ng tulong. Sinabi na hindi karapat-dapat maging ama si Cheng dahil hindi niya kayang tustusan ang sarili, lalo pa ang isang anak. Galit na galit si Cheng sa narinig at aksidenteng nasaktan niya ang dati niyang asawa. Dinala siya sa himpilan ng pulisya dahil sa kaguluhan. Doon, ang kanyang bayaw na si Chow ay bahagi rin ng pulis. Nagalit siya kay Cheng at nagbanta na papatayin siya kapag muli niyang saktan ang kanyang kapatid. Kinabukasan, pumunta ang may-ari ng tindahan sa tabi ng tindahan ni Cheng, sinabing may bisita si Cheng na nagngangalang Shouyi, na pagkatapos ay ipinaliwanag na ang layunin niya sa pakikipagkita kay Cheng ay imbitahan siya para sa pakikipagtulungan. Gusto niyang ipuslit ang gamot para sa cancer mula India papuntang China. Ang presyo ng gamot sa cancer sa China ay napakamahal, umabot ng hanggang 30,000 yuan, mas mahal kaysa sa presyo sa India kung saan ito ay 2,000 yuan lamang. Kung maging matagumpay ang negosyong ito, tiyak nakikita sila ng malaking kita at magiging napakayaman. Sa kasamaang palad, dahil masyadong malaki ang panganib ng pagpuslit ng ilegal na droga, kinailangan ni Cheng tumanggi. Ibinigay pa rin sa kanya ni Shouyi ang kanyang numero ng telepono. Umaasang muling isaalang-alang ni Cheng ang kanyang alok. Samantala, sa hospital, nang pumasok ang nurse sa silid ng ama ni Cheng, laking gulat niya nang makita itong nakahandusay na walang malay sa sahig at agad na ipinaalam kay Cheng. Nang dumating si Cheng, ipinaliwanag ng doktor na mula sa resulta ng pagsusuri, ang kondisyon ng tumor ng kanyang ama ay masyadong malubha, kaya kinailangan niyang operahan kaagad. Dahil ang gastos para sa paggamot ay napakamahal, humingi si Cheng ng diskwento, gayunpaman, sa kasamaang palad, hindi nakatulong ang doktor. Sa gabi, patuloy na iniisip ni Cheng kung paano makakakuha ng pera para sa operasyon ng kanyang ama. Bigla niyang naalala ang alok mula kay Shouyi kaninang hapon. Pagbalik niya sa shop, nakita niyang sarado na ang shop dahil overdue na ang kanyang renta. Sa kabutihang palad, nakapasok pa rin si Cheng sa bintana at pagkatapos ay hinanap ang numero ni Shouyi. Kinabukasan, pagkatapos makita si Shouyi, ipinaliwanag ni Shouyi ang tungkol sa gamot na ipupuslit nila ng detalyado hanggat maaari. Pagkatapos ng mahabang talakayan, kinabukasan, pumunta si Cheng sa India. Sa India, nang makipagpulong sa may-ari ng pabrika ng droga na si Mr. Khan. Sa tulong ng isang tagasalin, sinimulang ipaliwanag ni Cheng ang kanyang layunin sa pagdating. Sa una ay makipag-ayos sa kanya para bilhin ang kanyang gamot, ngunit nag-alinlangan si Mr. Khan na tanggapin ang alok, dahil sa China ang gamot na nagmula sa India ay mapalad na may bumili nito, ngunit pagkatapos makumbinsi, pumayag si Mr. Khan sa kanyang alok. Pagkatapos makipag-ayos at makuha ang unang 100 bote ng gamot, sinuhulan ni Cheng ang isang crew ng barko upang tulungan siyang magpuslit ng mga ilegal na gamot sa China. Nang bumalik siya sa China, nang makitang nagtagumpay si Cheng sa pagdadala ng mga gamot mula sa India, napakasaya ni Shouyi. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Cheng ang tungkol sa kanyang deal kay Mr. Khan at hiniling kay Shouyi na tumulong sa pagbenta. Kinabukasan, pareho silang nag-iikot sa pag-aalok ng gamot. Sa kasamaang palad, walang nag-iisang tao na gustong bumili ng kanilang gamot noong araw na iyon. Sa restaurant, habang kumakain ng noodles, naalala ni Shouyi na may kakilala siya, isang club dancer na nagngangalang Wei na ang anak ay may cancer. Pagkatapos ay inimbitahan ni Shouyi si Cheng na makipagkita sa kanya. Sa silid ng club, ipinaliwanag ni Shouyi ang tungkol sa gamot at hiniling ni Wei na magkita sa restaurant sa tapat ng club pagkatapos niyang umuwi mula sa trabaho. Pagkatapos ng mahabang paghihintay, dumating si Wei, ngunit hindi siya nag-iisa. Nagdala siya ng iba pang kaibigang may cancer. Noong una, sinabi ni Cheng sa kanila na ibibinta niya ang gamot sa halagang 20,000 yuan, ngunit pagkatapos malaman na lahat sila ay masyadong mahirap para magbayad ng ganoon kalaki, naawa siya at nagpa siya na ibenta ang gamot sa halagang 5,000 yuan.
kung handa silang tumulong sa pagbinta ng gamot sa ibang mga pasyente na may cancer. Pagkalipas ng ilang linggo, salamat sa sistema ng pagbebenta, hindi umabot ng 1 buwan at naubos ang lahat ng gamot. Masyadong mataas ang demand ng kanyang gamot, ngunit dahil hindi siya marunong magsalita ng English. Hiniling ni Shohei kay Cheng na pumunta sa simbahan para makipagkita sa isang pari na kilala niya na nagngangalang Priest Liu. Bukod sa mahusay siya sa English, si Priest Liu ay isang cancer sufferer. Pareho silang humingi ng tulong kay Liu sa pakikipag-ayos para makakuha ng karagdagang gamot. Ngunit tumanggi kaagad si Priest Liu. Bilang isang pari, ayaw niyang gawin ang kasalanan ng pagpupuslit ng ilegal na gamot, ngunit pagkatapos ipaliwanag na marangal ang kanilang layunin, na tulungan ang mga mahihirap na makakuha ng murang gamot, pumayag si Priest Liu na tumulong. Nang hapong iyon, nag-iisa si Shohei sa kotse nang dumating ang isang pasaway at ninakaw ang kanyang mga gamot. Masyado siyang natakot na pigilan ng lalaki at nananatiling tahimik lang habang tinatakas ng lalaki ang kanyang gamot. Noong gabing iyon sa club, nang marinig ang mga katangian ng magnanakaw, natitiyak ni Suwei na ang pangalan ng lalaki ay Hao. Isa rin siya sa mga may cancer na nakatira sa paligid nila. Kaya kinabukasan, hinanap ni na Shohei at Cheng si Hao. Nahuli si Hao at hiniling nila sa kanya na ipakita sa kanila kung saan niya kinuha ang gamot na ninakaw niya. Habang binabawi ang mga ninakaw na gamot, nakita ni na Cheng at Shohei na maraming may cancer doon. Tila, gusto ni Hao na nakawin ng gamot para matulungan ang kanyang mga kaibigan dahil hindi nila kayang bayaran ang gamot. Nagpasya si Cheng na hindi bawiin ang mga ito at binigyan sila ng mga gamot. Inalok din niya si Hao na sumali para tumulong sa kanyang negosyo kung gusto niya at nangakong magbibigay muli ng libreng gamot sa kanyang mga kaibigan kung tatanggapin niya. Nang marinig ang alok, masaya siyang tinanggap ni Hao. Lumipas ang 1 linggo at nabayaran na ni Cheng ang upa. Nagawa niyang muling buksan ang kanyang shop. Nang hapong iyon sa tindahan, nakipag-usap si Priest Liu kay Mr. Kan sa telepono. Pagkatapos ng tawag, sinabi ni Pari Liu sa lahat na handa si Mr. Kan na maging permanenteng supplier at magpapadala ng mas maraming stock ng gamot. Lumipas ang mga linggo at naging maayos ang takbo ng negosyo ni Cheng. Nabayaran pa niya ang pagpapaopera ng kanyang ama. Samantala, sa istasyon ng pulisya, isang direktor ng isang kumpanya ng parmasyutiko ang nagulat na kamakailan ang pamamahagi ng mga iligal na gamot sa kanser ay naging mas laganap, at kung hahayaan itong magpatuloy, maaari itong makapinsala sa kanyang kumpanya. Pagkatapos ay inutusan ng hepe ng pulisya si Chow na pangasiwaan ang kasong ito. Noong gabing iyon, inimbitahan ni Cheng sina Suwei, Shohei, Hao, at Priest Liu na uminom sa club para ipagdiwang ang kanilang negosyo. Habang nag-e-enjoy sa party, dumating ang manager ng club para sabihan si Suwei na magtrabaho, ngunit walang pag-aalinlangan, naghagis agad si Cheng ng isang bangkos na pera, habang sinasabi sa manager na palitan na si Suwei. Kinaumagahan sa shop, abala sina Cheng, Shohei, at Hao sa paglalaro ng baraha. Tinawag sila ni Liu at iniulat na may mga bagong nagbebenta ng murang gamot para sa cancer sa bayan, kaya noong hapong iyon, lahat sila ay dumalo sa seminar ng medisina mula sa isang peking doktor na nagngangalang Zhang. Sa seminar, sinabi ni Zhang na direktang nakuha niya ang gamot sa isang pabrika sa Germany, kaya napakamura ng presyo, 2,000 yuan lang, ngunit dahil alam niyang peke ang gamot na ibinebenta ni Zhang. At talagang may mapanganib na epekto. Si Cheng, Shohei, Suwei, at nagsama-sama si Hao sa kotse upang ayusin ang isang plano para hadlangan ang plano ni Zhang. Ngunit noong nag-uusap sila, napagtanto nila na wala si Priest Liu. Bumalik silang apat sa seminar building at nakita si Priest Liu sa entablado, handang makipag-usap para iligtas ang maraming tao. Desperado si Liu na ibunyag ang panloloko ni Zhang. Dahil sa mga kaguluhan, dinala sila sa himpilan ng pulisya. Matapos payag ang umuwi, inimbitahan ni Shohei si Cheng na dumaan sa kanyang bahay upang ipakilala ang kanyang maliit na sanggol. Bilang isang ama, ang tanging pangarap niya ay mabuhay ng mahabang buhay para makita niyang lumaki at malusog ang kanyang anak. Napangiti si Cheng dahil bilang ama, ganoon din ang nararamdaman niya sa kanyang anak. Ipinakilala ni Shohei si Cheng sa kanyang asawa, pagkatapos ay inimbitahan siya para sa hapunan. Noong gabing iyon sa tindahan, nagulat si Cheng nang makitang paparating si Zhang, mayabang niyang sinabi na gusto niyang bilhin ang negosyo ni Cheng sa halagang 2 milyong yuan. Bago pa makapagsalita si Cheng, nagbigay kaagad si Zhang ng numero ng telepono habang nagbanta na magre-report siya sa pulis kapag tinanggihan ang alok. Kinabukasan sa tindahan, tumawag si Zhang at sinabi kay Cheng na maya-maya ay darating ang mga pulis upang mag-raid. Sa gulat, nagmamadaling sinabi ni Cheng kina Shohei at Hao na itago ang kanilang gamot. Hindi nagtagal, talagang dumating ang pulis. Hinanap nila ang tindahan ngunit maswerte si Cheng dahil hindi mahanap ng pulis ang kanilang mga stock na gamot. Pagkaalis ng pulis, tumawag muli si Zhang at sinabihan siyang tanggapin ang alok kung ayaw niyang makulong. Sa pagtatapos ng buwan, nagpa-party si Cheng at ang kanyang mga kaibigan upang ipagdiwang ang tagumpay ng pagbebenta ng gamot ngayong buwan.
Ngunit hindi tulad ng dati, tila mas tahimik si Cheng. Sa kalagitnaan ng party, biglang sinabi ni Cheng na gusto niyang huminto at sinabi na si Zhang na ang bahala sa negosyo simula bukas. Nagprotesta ang kanyang mga kaibigan dahil nagpasya siyang huminto pagkatapos ng lahat ng pangako niyang tulungan ang mga may cancer para makakuha sila ng murang gamot. Kung si Zhang ang pumalit, tiyak na magiging mas mahal ang presyo. Sa pagkabigo, sinabi ni Cheng na wala siyang pagpipilian. Ayaw niyang makulong at mawalay sa kanyang pinakamamahal na anak, dahil lang sa pagtulong niya sa ibang tao. Nang marinig ito, nadismaya ang kanyang mga kaibigan at iniwan siyang mag-isa. Makalipas ang isang taon, nagtagumpay na si Cheng. Ang pera mula kay Zhang ay umabot sa 4 na bilyong yuan ay ginamit niya sa pagtatayo ng pabrika ng damit. Nang hapong iyon nang gustong makipagpulong ni Cheng, nagulat siya nang makitang naghihintay sa kanya ang asawa ni Shoi. Sinabi niya na ang kanyang asawa ay mamamatay na. Dahil natagpuan ng pulisya ang negosyo ni Zhang at naging takas, wala nang gamot ang mga nagdurusa ng cancer, kasama ang kanyang asawa. Sa katunayan, ang layunin ng kanyang asawa sa simula pa lang ay magpatakbo si Cheng ng isang negosyong nagbebenta ng murang gamot. Dahil si Shoi ay dumaranas din ng cancer. Habang umiiyak, lumuhad ang asawa ni Shoi, nakikiusap kay Cheng na tulungan ang kanyang asawa. Nang marinig ang kwento, nagkaroon ng dilema si Cheng. Kinaumagahan, binisita ni Cheng si Shoi sa hospital para tingnan ang kanyang kalagayan. Tahimik lang si Cheng at sobrang lungkot, nang dumating ang nurse at gumawa ng routine treatment para kay Shoi. Mula sa labas, nasaktan ang puso ni Cheng nang marinig ang sigaw ng kanyang kaibigan. Pagkatapos ay pinuntahan ni Cheng si Liu. Humingi siya ng tulong sa pakikipag-ayos kay Mr. Kan tulad ng dati para makapag-supply siya ng mas maraming gamot. Gayunpaman, sa kasamaang palad, tumanggi si Mr. Kan na mag-supply sa kanya. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising si Shoi dahil hindi niya kaya ang sakit. Nang tingnan niya ang kanyang asawa at anak na tutulog, ngumiti siya. Inaasahan niya na ang kanyang maliit na sanggol ay lalago at maging isang malusog na lalaki. Sa umaga, si Cheng ay kararating lang sa India. Dahil natapos na ang pakikipagtulungan sa pabrika, napilitan si Cheng na bilhin ang mga produkto ni Mr. Kan sa tindahan ng gamot. Kahit na mas mahal ang presyo, bumili pa rin si Cheng ng maraming gamot hanggat maaari para sa kapakanan ng paggaling ng kanyang kaibigan. Ngunit pagbalik niya sa China, huli na pala siya. Namatay si Shoi. Pagkatapos ng libing, nang uuwi na si Cheng, laking gulat ni Cheng nang makitang maraming kapwa-pasyente ng cancer ang kararating lang. Tumingin siya sa lupa habang naglalakad sa kahihiyan. Noong gabing iyon sa bahay, ipinagpatuloy ni Cheng ang pagmuni-muni sa kanyang ginawa, na kung hindi siya tumigil, baka buhay pa si Shoi. Nakaramdam siya ng kahihiyan na maging mayaman ng mag-isa at nagtagumpay sa pagtatayo ng pabrika ng damit habang ang mga mahihirap ay hindi man lang nakatulong sa kanilang sarili upang magbayad para sa kanyang mga kasalanan. Kinabukasan, nagpunta muli si Cheng sa India upang muling makipag-usap kay Mr. Kan. Pagkatapos makipag-usap sa puso kay Mr. Kan na sa wakas ay naantig at handang tumulong si Mr. Kan. Nangako siyang isusupply ang gamot hanggat maaari upang matulungan ang mga mahihirap sa China. Nang marinig iyon, gumaan ang loob ni Cheng. Nang bumalik si Cheng sa China, inanyayahan niya si Hao na magbenta ng gamot tulad ng dati, ngunit dahil bigo pa rin siya, tumanggi si Hao. Noong gabing iyon sa pabrika, tinipon ni Cheng ang mga pasyente na dati nang bumili at tinulungan siyang magbenta ng gamot pagkatapos ay humingi muli ng tulong sa kanila. Tiniyak niya sa kanila na ibenta ang gamot sa murang 500 yuan kahit na ang presyo mula sa pabrika ni Mr. Kan ay 2,000 yuan. Kahit na natalo siya ng 1,500 yuan, sinabi niya na ang pagkalugi ay maaaring masakop ng tubo mula sa kanyang tubo sa pabrika. Kinabukasan sa daungan, noong nagdadala si Cheng ng mga gamot na ipinadala ni Mr. Kan, biglang dumating si Hao para tumulong. Nang makitang dumarating ang kanyang dating kaibigan para tumulong, masaya si Cheng. Makalipas ang isang linggo, sa istasyon ng pulisya, nakita si Chow na nagbibigay ng isang presentasyon na nagpapaliwanag sa pinakabagong mga pag-unlad sa kaso ng paghahanap kay Zhang. Mula sa mga resulta ng pagsisiyasat, nalito siya nang malaman na ang murang gamot ay ilegal pa rin sa sirkulasyon. Kahit na ang negosyo ni Zhang ay wala, naisip niya na malamang, may bagong dealer. Pagkatapos ay nagbigay ang hepe ng pulisya ng 15 araw kay Chow para hanapin at arestuhin ang bagong dealer. Pagkatapos magtipon ng ilang mahihirap na may cancer, nagsimulang tanungin sila ni Chow, ngunit pinili ng lahat na manahimik. Sa kalagitnaan ng interogasyon, isang babae ang lumapit kay Chow at sinabi sa kanya na itigil ang kanyang pagsisiyasat. Habang umiiyak, sinabi ng babae na sa lahat ng oras, hindi nila kayang bumili ng gamot dahil masyadong mahal ang presyo. Kahit para lang makabili ng gamot, handa siyang ibenta ang kanyang bahay. Ang mga mahihirap na pasyente ay natulungan ng murang gamot na ito.
Kahit na lumabag sa batas ang dealer. Para sa kanya, siya ay isang bayani. Siya ay isang mabuting tao na hindi kumikita ng anumang tubo mula sa pagbebenta ng gamot, at kung arestuhin ni Chow ang dealer, tiyak na mamamatay ang lahat ng mahihirap na taong dumaranas ng cancer. Sa banyo, nagkaroon ng dilema si Chow. Sa kabilang banda alam niyang mabuting tao ang dealer, ngunit sa kabilang banda, dapat pa ring ipatupad ang batas. Kinabukasan sa pabrika, uuwi na sana si Cheng nang biglang dumating si Zhang at binyantaan siya. Humingi siya ng pera. Pagkatapos ibigay ang pera, nakiusap si Cheng kay Zhang na huwag isumbong siya sa pulisya. Sinabi niya na ibinenta niya ang gamot nang hindi kumikita. Kung siya ay mahuli, maraming mahihirap na pasyente ang namamatay dahil hindi nila kayang bumili ng gamot. Bago umalis, sinabi ni Zhang na mayroong isang sakit na mas mapanganib at nakamamatay kaysa sa cancer. Ito ay ang kahirapan. Kahit anong pagsisikap ni Cheng na tumulong, sa huli, ang kahirapan ang magpapabagsak sa kanila. Nang marinig ang pangungusap na iyon, tumahimik si Cheng dahil alam niya kung gaano kahirap ang mamuhay sa kahirapan. Matapos makuha ang pera mula kay Cheng, nanatili si Zhang sa isang hotel at palaipat-lipat dahil siya ay isang takas. Sa kasamaang palad, noong gabing iyon, ang kanyang mga galaw ay nasubaybayan ng mga pulis na handang arestuhin siya sa labas ng kanyang silid sa hotel. Nahuli si Zhang at dinala sa istasyon ng pulis. Sa istasyon ng pulisya, sa panahon ng interogasyon, si Zhang ay patuloy na tumanggi na magsabi ng anuman. Sa kalagitnaan ng gabi, dahil ayaw ibuka ni Zhang ang kanyang bibig, sinubukan ni Chow na maghanap ng impormasyon ng mag-isa, at nang suriin ang mga file ng ilang mahihirap na pasyente ng cancer, nakita niya ang pirma ni Cheng. Kinabukasan, pinuntahan ni Chow si Cheng. Nang makita ang mga manggagawa sa pabrika na karamihan ay may cancer. Naghinala si Chow, ngunit hindi natarante si Cheng. Mahinahon, ipinaliwanag ni Cheng na napakamatagumpay ng kanyang pabrika, at maaari pang ang kumita ng daan-daang libong yuan sa isang buwan at walang saysay na magbenta siya ng murang mga gamot. Ang kanyang paliwanag ay may katuturan at nagpa siya si Chow na paniwalaan siya. Kinagabihan, nang mag-stock muli si Cheng ng gamot, nagulat siya nang makitang nagpagupit ng buhok si Hao, at kahit na talagang gusto niyang pagtawanan ito, ayaw ni Cheng na palungkutin si Hao, at sa halip ay pinuri siya at sinabing mas maganda siya sa ganoong paraan. Sa daungan, nang si Hao ay nagbubuhat ng ilang kahon ng gamot, nagpunta si Hao sa palikuran sandali, ngunit nang makalabas siya ng palikuran, nakita niya ang mga pulis na dumarating upang mag-raid. Dahil alam niyang napalilibutan ang kanilang posisyon, pinili ni Hao na patagalan ng oras para kay Cheng para makatakas siya, ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pagtakas, nabangga siya ng truck. Si Hao ay namamatay. Isinugod siya ni Chow sa hospital, ngunit sa kasamaang palad, huli na siya. Hindi nagtagal pagkatapos noon, dumating si Cheng. Nang malaman niyang namatay na si Hao, inilabas niya ang kanyang galit sa pamamagitan ng pagsisi kay Chow. Pagkabalik mula sa hospital, sa bahay ni Hao, naalala ni Cheng ang kanyang mga alaala kasama si Hao at hindi napigilan ang kanyang mga luha. Kinaumagahan sa istasyon ng pulisya, nakaramdam ng pagkakasala at panghihinayang, nagpa siya si Chow na magbitiw sa kanyang trabaho. Pagkalipas ng ilang araw sa India, nakatanggap si Mr. Khan ng isang liham mula sa gobyerno na nagsasaad na ang kanyang pabrika ay hindi na pinapayagang gumawa ng gamot sa kanser. Dahil ang presyo ay masyadong mura at nakakapinsala sa malalaking kumpanya ng parmasyutiko sa mundo. Sa China, matapos malaman ang balita, nang hindi nag-isip ng 2 beses, sinabihan kaagad ni Cheng si Chris Liu na bilhin ang lahat ng natitirang stock ng mga gamot sa cancer na available pa rin sa mga parmasya sa buong India. Kahit na mas mahal ang presyo at maaaring magresulta sa malaking pagkalugi. Kahit pagkalugi, walang pakialam si Cheng, sa halip, sinabihan niya si Suwei na ipaalam sa lahat ng pasyente ng cancer na mananatiling available ang stock ng mga murang gamot. Noong nag-iisa si Cheng, parang may kutob siyang mahuhuli siya. Kinabukasan, kahit mahirap, alang-alang sa kabutihan, nagpa siya si Cheng na tumira ang kanyang pinakamamahal na anak kasama ang kanyang dating asawa sa ibang bansa. Kinagabihan, habang namamahagi si Cheng ng gamot, tinambangan siya ng pulis. Makalipas ang 1 linggo, dumating ang araw ng paglilitis. Nandoon sa korte ang mga kaibigan ni Chow at Cheng. Si Cheng ay sinentensyahan ng 3 taon sa bilangguan. Bago dalhin sa bilangguan, sinabi ni Cheng kay Chow na kung isang araw ay magtanong ang kanyang anak kung bakit siya nakakulong, gusto niyang sabihin sa kanyang anak na hindi siya masamang tao. Habang papunta sa kulungan, biglang bumagal ang mga pulis. Lumabas na lahat ng mga pasyente ng cancer ay nagtitipon upang samahan ang pag-alis ng kanilang bayani. Dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panonood, kaibigan.